papasukin tayong kwarto at papakita ko po sa inyo kung ano ang mga dapat gawin sa ganong klaseng kwarto na nagawa na. Guide po para sa mga pumapasok sa ganitong construction site o isang building na ginagawa pa. Mamaya po babalikan ko po kayo. Sige po. Welcome back sa ating YouTube channel, Dean Arwin TV. Ngayon ay nandito tayo sa isang kwarto sa isang construction site o isang building na hindi pa tapos. Pero itong kwartong to kung titingnan nyo, medyo okay na siya. Yan o. Mga pintura, okay na. Itong bintana, ready na yan. Yan, pati yung kabilang bintana, medyo okay na rin. Siyempre, yung mga dingding, ang tumira niyan ay mga pintor, siyempre. Ngayon, dito naman sa CR, meron ng mga tiles. Yan, may tiles na. Kami namang sa electrical, ayan, tingnan nyo po. Switch. Ako gumawa niyan. Kisame. At kung nakikita nyo yun, yan po ay ang sprinkle naman po yan. Ang gumagawa naman po niyan ay yung grupo ng Pipe Pro dito sa building. Ngayon, ano bang dahilan kung bakit binibidyoan natin yung ganitong klaseng kwarto? Ibig lang po sabihin niya na sa ganitong klaseng kwarto, kagaya niyan, halos finishing na yung kwartong to kasi kwarto po ito ng may-ari ng building, pinaka-opisina. Ang point lang po ng video natin ay kung sakaling kung ganito na po ang paggawa sa isang kwarto na ito, ingatan po natin. Ingatan po natin yung mga gawa ng assignment sa kanya-kanyang grupo. Kagaya may tiles na. Kung may tiles na po, dapat po, ingatan po yung paggawa. Yan. Ano pa ba yung dapat natin gawin kung sakaling ganun? Kagaya po niyan, okay na po talaga. Kisame. Kung sa ganyang kisame naman po ay halos tapos na yung paggawa, at kung tayo naman ay may gagawin sa parte na yan, ay ingatan po natin yung gawa nila. Kasi kung iingatan po natin yung gawa nila, siyempre iingatan din po nila yung mga ginagawa natin. Kasi po kung sa kanilang mga ginawa ay madisgrasya natin, siyempre unang-una nakakahiya kasi tapos na, tapos uulitin nila. Yun yung sinasabi natin na back job. Tapos na, tapos uulitin po ulit. Ganun po yun. Kaya po kung tayo po ay nagtatrabaho sa ganitong klaseng construction site o building na hindi pa tapos, kung ganyan po ay okay na po, ingatan po natin yung mga gawa nila para ingatan naman po nila yung mga gawa natin. Ganun po. Sa ganito po, ito po okay na po to. Kung sakaling kayo nagbubuhat, ingatan po natin wag masagi yung mga kanto nito kasi mahirap po yung paggawa nito, yung mga kantuhan nito. Yan. Ingatan po natin, wag natin kumari, wag natin
mababangga yung dala natin kasi mabubungi po yan. Tapos na po yung gawa. Pag nabungi, syempre gagawin ulit, back job na naman. Pag back job nagawa na, uulitin, syempre sayang yung pasweldo dun sa gumawa, di po ba? Kasi kung yung araw na yun natapos, tapos ay uulitin nila, syempre another pasweldo imbis na tapos na. Sa ganyan po, kailangan ingatan po natin yung gawa ng ibang kasama natin dito sa construction site o sa isang building na ginagawa. Kung nakikita nyo po, yan, ito po, yan o. Kung nakita nyo po yung bilog, yan po yung ginawa naming mga electrician o electrical dito sa building. Yan po yung pin light. Ang ginawa po namin dyan ay yung kinabit namin siya, nilagyan namin ng masking tape para kung sakaling magpipintura hindi madudumihan yung pin light na kinabit namin. Pero mababait naman po yung mga pintor dito, kaya iniingatan nila yung mga gawa ng ibang grupo. Kagaya po nung gawa namin, yan, iniingatan po nila yung mga pin light namin na madumihan kung gumagawa sila. Thank you nga pala sa mga pintor. Kung titingnan nyo po yung ating ninalakaran, yan, yan, yan po ay mga tiles na po yan. Syempre ang tiles maselan po yan, hindi po siya pwede bagsakan ng mga mabibigat na bagay. Ngayon sa ganitong klaseng construction site, hindi naman po may iwasan na magbuhat ng mga mabibigat, syempre kasi construction site to Pero kung magbubuhat naman tayo ng mabigat, siguraduhin po natin na hindi natin mababagsak sa tiles yung mga binubuhat natin mabigat, kasi pag nabasag po yan, another gawa na naman po, back job na naman. Syempre yung pinasweldo uulitin, gawa na uulitin, another, syempre abala sa oras yung gumawa, may inis bagay, minsan ganun, nakakainis din na tapos na sila tapos uulitin nila. Pero syempre kung iingatan naman po, hindi na po sila uulit, di ba? Kasi iningatan natin yung gawa nila, hindi na sila uulit sa paggawa, di ba? Menos na rin yun sa nagpapagawa dahil hindi siya back job at hindi mapapaulit yung pasweldo, di ba po ba? Doon po sa taasan ko, kung makikita nyo, yung kulay orange pong yan, ang tawag po dyan ay, yun nga po, yung sprinkle po yan. Pag naka-detect po yung ating smoke detector, puputok po yan. Maglalabas po yan ng tubig para sa mawala yung mga apoy. Yan po ang trabaho ng sprinkle. Ngayon, sa sprinkle naman po, dapat po ingatan din yan ng mga gumagawa ng kisame naman. O kaya po ay kagaya namin sa electrical, kasi kadalasan po yung linyahan po ng sprinkle na yan po ang halos linyahan din ng electrical, kasi sumesentro po sila sa mga ganito hallway, nakasentro po sila. Ngayon importante ingatan po yan kasi sensitive po yan. Meron po yan maliit na parang glass, maliit po yan, nandun po yan sa pinakagitna. Yan po yung pumupotok na daanan ng tubig. Maselan po yan. Kaya pag po gumagawa kayo sa ganitong construction site at mayroon kayo nakitang gawa ng ganyang sprinkle, ingatan nyo po para naman po yan sa pag-iingat sa mga nagawa na ng mga fire pro. Ano po? Ano pa po ba? Tingin po tayo dito sa kabila naman po.
Kung nakikita nyo po yung nasa taas ko, yan po yung wiring namin. Line 1, line 2 po yan, saka yung kulay green, sabi ko nga po sa inyo, ground po yun. Sa ganyan naman po ay paano nga ba may ingatan yung ganyang gawa? Sa ganyan po, sana ingatan din ng gumagawa ng kisame, kaya gypsum board. Kasi ang makasabay po ng electrical yan, sa ganyang kisame, gypsum board, installer, yan po. Sana ingatan din nila yung gawa ng ibang kasama nila sa grupo para ingatan din ng ibang grupo yung gawa nila. Kagaya po namin, sa grupo namin na electrical dito sa building, iniingatan po namin yung mga gawa nila dahil sa iniingatan nila yung gawa namin. Ganun po. Diba, give and take po para sa kabubuti ng samahan ng gumagawa sa isang building o isang construction site na katulad nito. Kung nakikita nyo po, yan o, puting-puti po yung tiles. Kung ganyan naman po ay nakita nyo na puting-puti po yung tiles, kung maaari wag na po kayong papasok ng madumi ang yung paa. Opo, kasi minsan po sa ganyang kaputi pong tiles, nagmamantsa po yan. Minsan po nagmamantsa po yan sa dumi, lalo na sa ganitong building. Siyempre, marami tayong dinadaanan, may mga putik, may pintura tayong naapakan. Tapos, iba-iba, may mga dumi. Ngayon, kung ganyan na po ang tiles, at kung sakaling may gagawin kayo sa loob, siguraduhin nyo pong malinis po yung inyong mga paa. Para na rin po sa gumawa ng tiles, hindi po nakakahiya. Kasi, pag ganyan po ang tiles kaputi, pag nadumihan po yan, minama po yan ng gumagawa ng tiles. Ngayon, ingatan na rin po natin yung gawa nila na kung maaari, wag natin mabasag o kaya madumihan. Opo. Para po yun sa pakikisama ng samahan sa isang building na ganito o isang construction site. So, sa susunod po ay titingnan din po natin kung alin pa ba yung mga dapat natin gawin kung tayo ay nasa loob ng isang construction site o isang building na hindi pa tapos. Opo. So, maraming salamat po. Kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po ang ating video, paki-like and subscribe po ng ating YouTube channel, Tin Arwin TV. Abangan nyo po yung mga susunod natin pang mga video. Maraming salamat po.